channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Capricorn. Okay? Bago tayo mag-proceed, kailangan ko pong gawin ito. Divine Creator of Heaven and Earth, hear my prayers. I honor my parents, I honor my ancestor, from both sides of my family. Bless them through their love and sacrifice. Bless me, guide me, protect me. Blessed Virgin Mary, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint Michael, the Archangel, defend and protect us. Amen. Okay. Okay, so ang gagawin natin ngayon, my dear Capricorn, is yung ating reading para sa araw ng August 10, 2026. Okay? So maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Ganon din po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay my dear? Guidelines lang tayo sa gagawin natin na reading for today. 3 cards lang tayo. Ano ang current situation mo? Pangalawang card natin is ano ang possible na makatulong sa iyo ngayong araw na to? Third card natin is ano ang mga bagay na kinakailangan mong isaalang-alang sa araw na ito. Okay? So let me see. I think okay na to. Okay, last shuffle na ito. Tapos cut na natin into 3. And let's start your reading, my dear Capricorn. Ano ang current situation mo ngayon? We have here the energy of the Chariot. My dear, the door is opened wide. Okay? Opportunities. Okay? Sinasabi, my dear, na this is the time, my dear, na i-grab mo itong mga offerings sa'yo, my dear. Itong mga pagkakataon na mabago ang buhay, na magkaroon ng change and transformation sa iyong buhay. This is the day, my dear, na kinakailangan ma-embody mo, my dear, si Chariot, that you need to be a warrior. Every time na lumalabas to, my dear, nagre-release siya ng panibagong opportunities para sa'yo. Minsan nako-connect siya, my dear, sa mga medyo malayo na mga opportunities, like kinakailangan mo mag-travel, kinakailangan mo mag-out of the country or out of the town. Yung mga ganyan, my dear, kinakailangan mawalay or malayo ka sa pamilya mo. May ganun, my dear, na energy, okay? And this is the day then, my dear, that you are being guided and you are being blessed, okay? Na magkaroon ka ng mga opportunities, my dear, that will help you sa kung ano man yung current na situation mo. Okay? So, ito yung current na situation mo. Ito yung current na energy, which is very, very nice, my dear Capricorn. Napakaganda talaga. Okay? So, next card natin is ano yung mga bagay na posibleng makatulong sa iyo sa araw na ito. We have here the energy of the Ace of Sword. Okay? So, ang Ace of Sword is the gift of knowledge, my dear. Okay? Pero ang pagkakaroon kasi ng gift or ng regalo, my dear, na karunungan, okay, or ng clarity, my dear, always required some sacrifice and challenges. Okay, ganon. Okay, kailangan meron kang kinakailangan isakripisyo, meron kang kinakailangan ibigay. Sasabihin ko na sana kanina, my dear Capricorn, pero nagdalawang isip ako na si Chariot is energy din siya na kinakailangan mong i-balance yung iyong emotion, okay, as of this moment. Kasi meron ka mga gagawin na mga desisyon na posibleng
hindi komportable or hindi naaayon sa kagustuhan mo. Ibig sabihin like merong trabaho pero hindi siya nagla-line up sa kagustuhan mo pero kinakailangan mo siya i-grab because you need money, kinakailangan mo ng money, okay? So, nandoon ka sa moment na, ay teka hindi ko kasi gusto 'to, eh, pero kailangan it's like parang meron kang trabaho ngayon pero hindi mo gusto yung trabaho mo, parang gano'n. So, trabaho is opportunity, blessing 'yan, pero minsan hindi na kasi natin nagugustuhan yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin. So, there is a possibility, my dear, na gano'n yung nangyayari, okay? Or probably din na meron pang mga iba pang nangyayari, my dear, outside na pumapabor naman talaga sa'yo, kaso yun nga lang, parang ang hirap niyang i-grab kasi nga meron mga kinakailangan gawin or mga kinakailangan na sakripisyo na kinakailangan gawin. For example, iga-grab ko 'tong trabaho na 'to pero malalayo ako sa pamilya ko. Iga-grab ko itong trabaho na 'to pero kinakailangan kong magpuyat, kinakailangan kong mag-night shift, yung mga gano'n. May kinakailangan talaga siyang i-sacrifice, parang gano'n, my dear, okay? Meron siyang kapalit, hindi siya as in like libre. Pero somehow totoo 'to. Kasi yung success, sa totoo lang, my dear, yung success na nakikita natin sa mga tao, nakikita lang kasi natin is yung magandang buhay, yung bahay, yung kotse, yung kumakain sila ng masarap, na meron silang pera, nagagawa nila yung gusto nila, travel. Pero if you will talk to them, kung kakausapin mo 'tong mga tao na 'to, magugulat ka kung paano sila nakarating doon sa kung nasaan sila ngayon. As in magugulat ka talaga na napakarami pala nilang sakripisyo talaga, like nakailang trabaho sila, like multiple job, and yung iba pa diyan talagang tiniis talaga like butas ng karayom bago sila nakarating kung nasaan sila. So, ako, kung titingnan ko, my dear, sa akin, parang ano 'to, this is partly totoo na yung opportunities na ibinibigay sa atin, hindi siya, it comes with the price. Okay, yun ang pinaka ano sa kanya, it always comes with the price. Kaya nga lagi ko sinasabi sa lahat na pag nagma-manifest kayo, dapat aware din kayo sa kung ano yung mga bagay na ibibigay ninyo, isa-sacrifice ninyo. Kasi, di ba kagaya ng pag-iibang bansa, hindi madaling mag-ibang bansa. Akala lang kasi ng iba na namumulot ang mga tao ng pera sa ibang bansa. Di ba, ewan ko ba saan nila nakuha yung idea na yun na parang pinupulot lang ng mga tao yung pera sa ibang bansa. I don't know. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung bagay na yun. Pero napakahirap ang magpunta sa ibang bansa. I think ang makakapag-enjoy lang talaga na magpunta sa ibang bansa is yung wala talagang pamilya or wala talagang as in like connection. Alam mo yung ever since the world began, talagang super, super independent na talaga siya and wala siyang asawa, wala siyang pamilya. Talagang super, super independent na talaga siya. I think yun, mag-i-enjoy talaga siya. Pero kahit gano'n maho-homesick ka pa rin kasi wala ka sa country mo, eh, wala ka sa bansa mo, eh. So, halos lahat na nakapaligid sa'yo iba-iba ang language, iba-iba ang ugali, so maho-homesick ka pa rin, yung mga pagkain, ganito, ganyan. So, hindi talaga madali, my dear, 'no, yung success na tinatawag natin, lagi talaga siyang merong kapalit talaga, talagang may hard work talaga, meron ka talagang kinakailangan talagang gawin. Pero so far, maganda yung energy ngayon kasi ngayong araw na 'to, August 10, you will be given this gift of knowledge, my dear Capricorn, kung ano yung mga bagay na gagawin mo. Kasi yun nga lang, meron siyang sacrifice, okay? So, ano yung makakatulong sa'yo ngayong araw na ito? Bibigyan ka ng gift of knowledge. Ibig sabihin, yung mga bagay na papasok sa isipan mo is makakatulong talaga siya sa'yo, is like problem solve talaga siya. Okay, masosolve talaga yung mga problema mo. Pero, yun nga lang, may sacrifice nga lang siya. Okay? Mga bagay na kinakailangan mo isaalang-alang sa araw na ito, we have here the energy of the Nine of Pentacles, my dear. Okay? Ang Nine of Pentacles is connected sa magandang buhay or luxury life, okay? So, parang kina-clarify lang nito, my dear, yung sinabi ko na yung success o yung luxury life is meron talaga siyang kapalit. Meron talaga siyang corresponding na exchange. Hindi lang siya yung typical na parang lalatag mo lang yung kamay mo ng ganyan, tapos nandyan na yung pera, nandyan na yung luxury life. And kinakailangan mo rin, my dear, i-balance yung usapin ng pera mo ngayon. If just in case sabihin natin na meron kang kakayanan na or meron kang pera as of this moment,
kailangan mo rin siyang i-balance kasi kung makikita mo sa energy ng Nine of Pentacles, hati yung Pentacles. Sa kabilang side, Three of Pentacles, and sa kabila naman is yung Six of Pentacles. So, kinakailangan kasi dito, my dear, ng ano yun, give and take. Okay, sabihin ka sana collaboration and cooperation. Give and take, my dear. So, ngayong araw na to, make sure mo, my dear, na merong give and take na mangyayari. Okay? Make sure mo na hindi, and there's a tendency din, my dear, na mapansin mo rin yan sa mga tao sa paligid mo na walang give and take na nangyayari, okay? So, yan, nandun yung opportunity ngayong araw na to, pero medyo matalas ang pag-iisip mo ngayon and malamang ma-highlight din yung mga kinakailangan mo talagang i-sacrifice para dito sa kung ano man tong opportunity na to. Like nabanggit ko kanina, meron kang trabaho pero hindi mo gusto yung mga katrabaho mo. So, ganun talaga siya, my dear. Okay? Ganun talaga yung kanyang pinaka-twist. Okay? But, ang pinaka-highlight dito is at least nagbubukas yung door, my dear, para sa mga panibagong opportunity. And sure na sure, my dear, na kung ano man itong mga opportunities na to or mga bagay na mag-uumpisa ngayong araw na ito, August 10, 2026, is talaga makakatulong talaga siya, my dear, para mabago or maayos yung current na situation mo ngayon. Okay? And kung meron ka man pera, my dear, make sure mo, my dear, na merong give and take na nangyayari sa left at saka sa right para hindi masakit sa bagang. Okay? So, my dear, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito. I hope na nagustuhan po ninyo yung ating reading. Kagaya po na lagi kong nasasambit or lagi kong nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.